Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema ng reading na ito para sa mga Leo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Leo? Marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Three of Pentacles, na ang ibig sabihin, mas mapapabilis yung tagumpay na gusto mong makamit kung merong teamwork. Family mo man ito, person mo, o kaya katrabaho, kaibigan, mas maraming idea, mas makakabuti sa iyo. At saka, willing din ang mga tao sa paligid mo na tulungan ka, kailangan mo lang magsabi. At saka, ano man ang kinakaharap mo sa buhay, kailangan mo ng tulong o kaya advice. Alam mo naman kung sino yung dapat mong hinga ng tulong at saka sabihan. Itong eternal self ay kung meron ka mang gustong makamit sa buhay, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, yun yung gawin mo. Siyempre, may mga opinion yung ibang tao patungkol sa mga bagay na gusto mo. Pero sa huli, ikaw pa rin yung kailangan magdesisyon para sa sarili mo. Mabuti rin naman yung merong total para makakapag-ingat ka. Yung letting go ay kailangan ng acceptance sa mga bagay na hindi naakma sa chapter ng buhay mo. At kailangan mo nang simulan yung buhay mo sa mas epektibo. Itong connection ay pinapaalalahanan ka na magkaroon ka ng connection sa mga taong totoong nagmamalasakit sa iyo. Maybe ang ilan nasusobrahan sa pagmamalasakit pero wag mo tong masamain. Lalo na kung nasa mature na stage ka na ng buhay mo. Paalala na lang yun sa iyo. Hindi mo kailangan sundin lahat. Meron kasi talagang person na sobra kong mag-alala. Tapos nami-misinterpret na nakikialam na. Ito naman ang angel number mo. 1212. Trust that these signs mean that you are blessed and your angels want to give you clarity in your life journey. Bukod sa family, friends, meron pang angel na nag-guide sa iyo. 7888. A sign from your angels to get your thoughts and intentions in order. At saka base na rin sa cards mo, merong sitwasyon na hindi ka napapansin, kaya may mga komento yung ibang tao sa iyo na para bigyan mo ng pansin. Alamin natin kung bakit pinakita ang Three of Pentacles na tema na card. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Six of Swords, Five of Swords, at the Temperance. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kapag meron kang desisyon na gagawin,
suriin mong maigi. Itong mga cards mo na to, merong tagumpay na makakamit ka o kaya mananalo ka sa pakikipagtalo. Pero may mga kapalit yan. At saka pinapakita sa mga cards na ito ang betrayal at saka pagkatalo. Mag-ingat sa mga binibitawang salita kasi hindi mo na mababawi. At saka magkakaroon ng solusyon ang mga problems mo, anuman ito. Ang ilan sa inyo sa karir, humuhupa na yung tensyon na nangyayari. Kaya ito nangyayari kasi kulang sa communication at saka teamwork. Kung magkaroon ka man ng plano, planuhin mo ito ng mabuti at huwag basta magdesisyon. Ang pagkakaroon ng patience at saka tiyaga, ito yung magdadala sa'yo sa tagumpay. Para sa mga single or nasa relationship, anuman ang situation mo, kailangan mong tanggapin kung ano yung hindi nakatadhana. Kasi guys, kung meron kang ipipilit na sitwasyon, mas lalo ka lang masasaktan at mahihirapan kang makawala sa negatibo or unhealthy na sitwasyon. Lalo na kung yung person ay pinapakita niyang mas nangingibabaw siya kesa sa'yo, hindi siya marunong makinig. At para sa mga single, kung alam mo ng toxic yung situation or yung person, huwag mo nang hayaan na ma-involve ka pa. Kasi meron namang darating na mas deserve ng pagmamahal mo. Ang ilan sa inyo ay magkakaroon ng ending ang relasyon kasi hindi matapos-tapos ang pagtatalo or problem sa relationship. 2 of Wands, 5 of Pentacles, at the Sun. Ang ibig sabihin ng mga cards na ito, ang ilan sa inyo gusto mong bitawan na yung sitwasyon o kaya relationship. Kaya lang, ang pinoproblema mo ay yung financial. Kaya ang ilan sa inyo, wala kang choice kundi magstay sa situation. Pero syempre, hindi naman panghabang buhay na ganito yung magiging desisyon mo. Magkakaroon din ng clarity sa iyo ang lahat. Na meron pa rin mas positive at pag-asa na mangyayari sa buhay mo. Nasa sa iyo kung gusto mo magstay sa situation kahit gaano man ito kahirap. Kasi in the end, mapupunta ka pa rin sa kung ano yung tama. Kasi hindi naman tayo pababayaan ni God tama man or mali yung mga decisions natin. Patuloy niya tayong gagabayan, katulad ng sinabi ng angel numbers mo. Kaya maraming changes, transformation na nangyayari sa buhay natin. Meron pang ang chapter, diba? Kasi yun yung pag-asa natin para makita natin yung kailangan na pagbabago. Sa financial, itong tatlong cards na ito ay very positive kasi magkakaroon ka ng financial stability. At yung akala mo na wala ng solusyon na problem sa financial ay temporary lang. Ang ilan na nasa relationship, nakatatlong cards ka na nagpapatuloy kayong nagtatalo ng person mo. Ang dahilan kasi walang give and take sa relasyon. At saka, pinapakita ng cards sa relasyon, makikita mo ng mas maliwanag pa sa sikat ng araw kung ano yung nararapat para sa iyo sa relasyon. Single ka man or nasa relationship, ibibigay sa iyo ng universe yung deserve mo na love. Na walang cheating at kasinungalingan. Sa mga single, matagal ka na naghahanap ng karelasyon at pagod ka na. Pero effective din naman yung nagpapahinga ka.
kasi meron namang love na kusang dumarating. 6 of Wands, 10 of Wands, at 7 of Wands. Ito naman yung outcome. Ibig sabihin nito ay magkakaroon ka ng matatag na relasyon sa kapwa mo man ito or sa person mo. Mananalo ka at makakamit ang tagumpay. Kaya lang marami itong responsibilidad na dapat mong harapin kahit mag-isa ka. Kaya protektahan mo yung energy mo at yung sarili mo sa mga darating na trials. Ang ilan sa inyo sa health, kung nagkaroon ka man ng sakit, ay makaka-recover ka. At saka makakayanan na ng katawan mo na lumaban sa mga diseases. At para naman sa ilan, kung masyado ka ng nagpapaka-focus sa trabaho, magpahinga ka din. Sa mga single, naka-2 cards ka na makakamit ka ng potential person na worth it ng pagmamahal mo at saka ng atensyon. At saka ang ilan sa inyo na single, marami ka na ring pinagdaanan na toxic o kaya abusive na relasyon. Kaya ito na yung time na makakabawi sa iyo ang universe. Huwag masyadong magpaka-focus sa career para mabigyan mo ng atensyon yung love, yung relasyon, para hindi ito mawala or masayang. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo tutol yung family mo, friends mo, sa mga decisions mo, lalo na pagdating sa relasyon. Pero ang ilan sa inyo, ipagpapatuloy mo pa rin yung relationship nyo. Ipaglalaban mo kahit na merong betrayal or nahihirapan ka sa sitwasyon. Kasi itong Queen of Wands, ipinapakita na alam mo sa puso at saka isip mo na makakayanan mo lahat ng hadlang na dumarating sa buhay mo. Sinasabi ng card na ito na malalagpasan mo yung trials na darating. Hindi man ngayon pero one day. At itong Queen of Pentacles naman ang susuporta sa iyo. Pwedeng family mo o kaya kaibigan. At saka ang ilan sa inyo, ito yung time na mamamanage mo na ng tama yung financial na magkakaroon ka. At itong The Emperor ang nagsasabi na naniniwala ka sa sarili mo na marami ka pang mapagtatagumpayan at marami pang darating na tagumpay kasi naniniwala ka na kaya mo.